Hi guys! So, welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, pag-uusapan natin kung worth it pa nga ba si iPhone 8 this 2024. So guys, I am currently using my iPhone 8 pang video, kaya goods pa yung quality. Pero mamaya pag ipapakita na natin siya, ipapakita ko na siya sa inyo. Syempre, lilipat tayo sa Android kaya medyo magugulo yung quality. So, ayan, pagmasdan nyo na guys, ganyan kalinaw yung camera ni iPhone 8. At yun nga, in this video, pag-uusapan natin kung worth it pa ba siya this 2024. It's been a while guys, napakatagal ko lang hindi nakapag-upload and na-miss ko rin gumawa ng content. So guys, please do subscribe to my channel kapag bago ka pa lang and like this video na rin guys. So, yeah, let's go. So guys, nakalipat na ako dito sa ating Android phone and as you can see naman, napakalaki nung pinagbago ng video quality since Android and ko-compare siya sa iPhone. Lugi talaga guys when it comes sa camera. Pero ayun nga, I have here my iPhone 8. Ayan, kung mapapansin nyo naman, ayan. So ginagamit ko lang to as backup phone or hindi ko siya ginagamit as main phone guys since 64GB lang yung storage nito and hindi niya kaya yung mga heavy games kapag ginamit ko to as main phone. So ayun, mas maganda guys pag mas mataas yung storage or yung storage. So ito nga pala yung ating iPhone 8 and quick background lang guys, si iPhone 8 ay na-release nung year 2017 and ito yung unang phone na may back glass guys and kung mapapansin nyo naman ganyan siya. Yan, back glass siya and napakaganda guys and mabibili nyo na lang to sa murang halaga ngayong 2024. So itong akin guys, nabili to nung 2019 and ayun, yung previous battery nito guys is 81%, tapos ginamit ko hanggang sa naging 78 kaya pinabago ko na ng battery guys. So yung battery na nitong nasa akin ngayon guys is 100%. Ayan, 100% na siya guys. Since pinabago ko na nga siya dahil napakabilis na malobat pag around 70 plus pa lang yung battery. Ayan, so ayun nga, yung iPhone din na to guys is naka iPhone A11 Bionic chip na rin siya, which is kagaya ni iPhone X or ni iPhone 10. So sabay sila guys na release na iPhone 10 year 2017. At tong sa iPhone 8 guys, may kuya siya which is si iPhone 8 Plus. So ayun, so worth it pa naman to guys and nagagamit ko pa siya. Pero ginagamit ko nga lang to as for camera purposes. Hindi ko siya ginagamit as main phone. Pero pwede pa siya gamitin guys as main phone once na mataas yung storage na makukuha nyo. So suggestion ko guys, pag bibili kayo ng iPhone 8, bilihin nyo yung higher storage para pwede nyo na siyang pang gaming at saka anything guys. So etong iPhone 8 guys, supported pa nito yung hindi na yung latest guys pero hanggang hanggang iOS version 16 pa siya guys. So makaka-download pa rin kayo ng mga applications tsaka ng mga games na gusto nyo guys, yung mga apps na gusto nyo, and pwede pa siya ma-update. So hindi na siya supported ng iOS 17 kaya dahil hanggang lang siya guys, 16. Ayan, so goods pa naman guys itong si iPhone 8 pagdating sa camera. Ayan, tingnan yung camera guys. Ayan, yan yung camera niya. Napakalinaw pa guys. And sa front cam din, napakalinaw. Ayan. Ayan, ganyan siya kalinaw. So, gamit ko kasi ngayon guys Android kaya medyo nag-blurred yung quality. Pero goods na goods pa to guys this year 2024. And kung gusto nyo mag-avail, ayan, nasa sa inyo guys. Ang suggestion ko lang, bili kayo ng higher or mas mataas na storage. Hindi yung 64GB. Ayan. Kasi kung magi-game kayo, ayan, pwede nyo ma-downloadan ng any applications. Ito guys kasi 64GB lang to. At binili ko lang siya for camera purposes guys. Kasi hindi natin maitatanggi na napakalinaw talaga ng camera ng iPhone guys. Ayan. Yun na yung nila. Yung pinaka asset nila camera. Ayan. So, ayun guys. Papakita ko sa inyo. Si iPhone 8 guys is ano ba? Ayun, maganda.
Maganda. So, ayun, yung iOS version nung nasa akin ngayon guys is 16.5.1. So, pwede mo pa siyang ma-update pero hindi na siya guys aabot ng iOS 17. Pero, you can download any application pa rin naman guys sa iOS 16. Ayan, madadownload mo pa rin yung mga app na gusto mo and pwede mo pa rin naman siya gamitin as your main phone guys. Since, ayun nga, nakaka-download ka pa rin ng mga applications tsaka ng mga gusto mo guys. So, pwede pa siya gawing main phone. Ang isang ano lang dito guys, yung battery talaga. Si iPhone 8 guys is around, ano lang ata, 1,800 mAh lang. Wait lang, check ko. iPhone 8. Yung mAh ng battery niya guys is ano lang. Yung mAh ng battery niya guys is 1,821 mAh lang, which is napakabilis malobat. Pero yung nung pinabago ko guys yung battery, yung ginamit ko yung ano, alam niyo yung brand na Yubao, tapos yung advance yung pinili ko guys, which is nagre-range siya sa ng 2020 mAh plus and tumagal talaga siyang malobat. So ayun, sa mga gusto pa rin namang mag-avail ng iPhone 8, mare-recommend ko pa rin naman siya. Dahil yun nga, napaka-useful pa rin niya guys. Ayan, napaka-smooth. Hindi natin may tatanggi kung gaano ka-smooth ang mga iOS nga naman guys. Ayan. So, pwede nyo pa ito gamitin as your main phone. Pero ang suggestion ko nga guys, bilhin na kayo ng higher storage. Yung mas mataas na sa 64. And para ma-downloadan nyo ng mga applications, tsaka ayun, ma-downloadan nyo ng mga applications and gamitin nyo siya as your gaming phone or for content or anything guys. So, worth it pa rin siya guys this 2024 and smooth na smooth pa rin siya at ayan, working yung ano niya, yung specs guys. Tapos, si iPhone 8 pala guys yung unang iPhone na supported ng wireless charging. Since backless guys siya, pwede nyo siyang gamitan ng wireless charger habang ayun, pang charge, ayun. So, ito yung unang phone na may backlash yan, glass siya guys, and kung mapapansin nyo, nagre-reflect siya compared kila iPhone 6, 7 Plus na yung back nila is aluminum ata, ayan, or yun. So, ito yung glass, sila nung kapatid niyang si 8 Plus pataas, ayun, back glass na siya guys and supported na siya ng wireless charging. So, napaka worth it pa rin guys ng iPhone 8. Especially kung gagamitin nyo siya pang video or pang take ng pictures. At saka, pwede nyo pa rin naman siyang gamitin as your main phone. Pero yon, higher storage is better. So, ayun lang guys. Worth it pa naman tong si iPhone 8. Sa mga gustong mag-avail dyan. Ayun lang. Papakita ko rin pala yung yung camera quality nitong si iPhone 8. Ayan, magpipicture ako tapos i-attach ko dito sa side dito. Ayan, so mas better guys, mas better yung lighting, mas better yung quality. Ayan, napakaganda ng quality guys, as you can see. Ayan, ilalagay ko siya dito sa side dito. And napakalinaw talaga guys nitong si iPhone 8. Ayan, sa mga nagbabalak mag-avail nitong iPhone 8 guys, this 2024, go guys, bilhin nyo na yan. Tapos, kung tight budget kayo, tsaka hindi nyo afford yung mga higher unit or version ni iPhone, pwede kayo dito guys sa iPhone 8. Dahil, ayun nga, napaka-smooth pa niya and working well pa rin siya guys. Pero, yun nga, bilihin nyo yung mas mataas ang storage para you can use it as your main phone. O kaya naman, mas madami pa kayong ma-shoot na video at saka pictures. So, yung dito guys, yung video quality rin pala ni iPhone 8 is umaabot siya ng 4K resolution as far as I know. Ayun 40 resolution at 60 FPS. Yun yung maximum guys na video quality ni iPhone 8, which is napakalinaw guys, tsaka goods na goods yun. Kaso, ang kapalit nun, syempre, mas malaking quality, mas malaking storage yung makakain niya. So, kaya bili kayo ng yung mga 256 or 128 guys na variants nitong iPhone 8. Since 64 lang tong nasa akin guys, hindi ko siya ma-downloadan ng games. And ginagamit ko lang siya pang TikTok, tsaka pang light games, yung mga offline games guys, kagaya ng Subway Surfer, yung mga ganun lang. Tsaka ginagamit ko lang siya pang videos. Pero kung gusto nyo
gamitin as your main phone, ayun, dun kayo sa higher unit talaga guys. Para maka-download kayo ng maraming applications, makapag-shoot kayo ng mga videos, makapag-take kayo ng napakaraming photos. Ayun, so worth it pa rin to guys, this 2024. Yun lang guys. So don't forget to hit the subscribe button sa aking YouTube channel. Ayun guys, lumipat na ako dito sa ating iPhone 8 ulit. And ayun, dito ko na rin tatapusin yung video. Ayan, sa summary ng video, ayan, worth it pa rin talaga si iPhone 8 guys. This 2024 especially kung nagtitipid ka at hindi mo afford yung mga mamahaling unit ni iPhone. Ayan, pwede pa rin guys si iPhone 8. Since magkapatid or maghalos same lang sila ni iPhone X. Same sila ng chip, ng Bionic chip, pero sa pagdating sa screen, yun yung difference nila guys. So, yun. Goods na goods pa rin sa iPhone 8 this 2024. So, don't forget to hit that subscribe button guys. And sana na kita bumili ng iPhone 8. Joke lang. Pero ayun, bili kayo ng higher storage guys. And don't forget to hit the subscribe button. Bye guys. Bye.